Saktong isang linggo na lang bago ang eleksyon 2025, patuloy sa paglalatag ng kani-kanilang plataforma ang mga kandidato sa pagkasenador. Nakatutok si Salima Refran. Pagpapalakas ng edukasyon ang binigyan diin ni Bam Aquino sa Sulu. Libreng maintenance medicine sa senior citizens ang isinulong ni Mayor Abby Binay. Sa Quezon City, nangampanya si Attorney Jimmy Bondoc. Kasama si Senator Bato de la Rosa na nais puksain ang droga at kriminalidad sa bansa. Si Senator Bongo, prioridad ang programang pangkabuhayan at pangkalusugan. Si Attorney J.V. Hinlo, binigyan diin ang halaga ng industrialisasyon. Ibinahagi ni Attorney Raul Lambino ang karanasan bilang isang abogado. Libreng bill sa kuryente kung 2,000 piso pababa ang nais si Congressman Rodante Marcoleta. Pagtataguyod ng healthcare system sa Pilipinas ang advokasya ni Dr. Marites Mata. Si Attorney Vic Rodriguez gustong supuin ang korupsyon sa pamahalaan. Kapayapaan ng bansa ang isa sa prioridad ni Philip Salvador. Sa Tawi-Tawi, binida ni Senator Bong Revilla ang mga batas na kanyang nagawa. Naroon din si Manny Pacquiao na sinabing tututukan ang programa niyang libreng pabahay. Dedikasyon sa serbisyo bilang isang public servant ang binigyang diin ni Congressman Bonifacio Busita. Suporta sa lokal na programang pangkalusugan ang inilatag ni Senator Pia Cayetano. Magna Carta para sa barangay officials ang isinulong ni Attorney Angelo de Alban. Electoral reform ang nais ni Mark Gamboa. Kapakanan ng mga mangingisda sa West Philippine Sea ang idiniin ni Senator Lito Lapid. Pagprotekta sa integridad ng eleksyon ang idiniin ni Ariel Quirubin. Nais si Danilo Ramos na mapababa ang presyo ng bigas. Nasa Grand Rally sa Laguna si Willie Revillame. Ibinida ni Senator Francis Tolentino ang pabahay para sa Taal victims. Nangako si Congresswoman Camille Villar na tutulong sa paghahatid ng basic services. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras.